Daddy, ano ba itong nababalitaan kong papalugin ng kumpanya natin? Paano nangyari yun? Inilagay ko ang lahat ng natitirang pera ko para maisalba to pero bakit nalulugi pa rin? Malakas na hiyaw ni Anastasia sa ama. Anak, huwag kang magagalit pero na-invest ko sa isang online investment ang lahat ng pera natin. Nangako kasi ito na dodoblehin ang pera natin. Paliwanag ng ama ni Anastasia habang nangingilid na ang mga luha sa mata. Sunod-sunod ang dagok na nangyayari sa buhay ni Anastasia. Pumanaw ang ina niya last year dahil sa sakit nito sa puso. 4 na buwan lamang ang lumipas at biglang bumaba ang stock ng kumpanya nila. Hanggang sa unti-unti itong nalugi hanggang sa maglabas na si Anastasia ng malaking halaga ng pera. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas ay tuluyan ng nalugi. Maski ang bahay at lupa nila ay kinukuha na rin ng bangko dahil ibinenta pala ito ng kaniyang ama. Daddy naman! Sana nagtanong ka muna sa akin bago mo ginawa ang bagay na yon. Paano na tayo ngayon? Paano natin maisasalba ang kumpanya dahil ni Kusing ay wala na tayo? Galit na sambit ni Anastasia sa ama. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Akala ko makakatulong to sa atin. Hindi ko akalain na scammer palang online investment na yun. Nagsialisa na rin ang ilan sa empleyado natin. Dahil ilang buwan na pala silang hindi sumasahod. Ang iba sa kanila ay nagsampa ng kaso sa atin, Daddy. Dagdag pa ni Anastasia sa ama. Hindi ko alam. Dumaan ang matinding takot sa mga mata ng ama ni Anastasia. Natahimik ito at pasimpleng pinunasan ng patak ng luha sa pisngi. Pinagsaklop ang mga kamay at pinagkuskus niya ang mga ito dahil sa problemang kinakaharap. Nanlulumo sa nangyayari si Anastasia. Hindi na rin niya alam ang gagawin dahil wala siyang malapitan. Maski kasi ang mga matatalik niyang kaibigan ay tinalikuran siya. Ang mga kaibigang inakala niyang kaibigan ay isa-isa siyang tinalikuran. Hindi ko na alam ang gagawin, anak. Hindi ko na alam. Lumuluha ang ama ni Anastasia dahil sa bigat na nararamdaman. Naawa si Anastasia sa ama dahil alam niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin magawang maging masaya ng ama. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ito sa pagkamatay ng ina niya. Naglakad si Anastasia papalapit sa ama at niyakap ito ng mahigpit. Pinaramdam niya na magiging maayos ang lahat. Isa na lamang kasi ang alam niyang paraan upang mabilis na makabawi sa nawala sa kanila. Masakit man sa pride niya ngunit kailangan niyang lunukin ito, alang-alang sa ama. Matanda na ito at hindi nakakayanin pa ng sobrang stress. Nagpaalam si Anastasia na may aasikasuhin lamang. Bumalik siya muli sa loob ng sariling opisina. Sumalubong naman sa kaniyang loyal niyang assistant na si Christian. Madam, ito na po ang bagong result ng stock ng kumpanya at kahit anong tingin talaga ang gawin ko ay hindi na maaahon ng kumpanya. Nasagad na kasi ito at ang lahat ng pera ay naging bato. Paliwanag ng assistant niya. Kinuha niya ang hawak nitong tablet at tinignan ang chart ng mga nakaraang stock nila. Tama ang assistant niya. Wala nang paraan upang makabawi pa sila. Ang tanging paraan na lamang ay ang ipasara ang mga ito. Ako nang bahala dito, Christian. Umuwi ka na muna upang makapagpahinga. Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol dyan at maraming salamat sa pagstay. Sinsero niyang saad. Madam, itong kumpanya lang ang tumanggap sa akin ng talikuran ako ng lahat ng kumpanya. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo at wala akong degree. Pero itong kumpanyang to ang tumulong sa akin para makarating sa kung nasan ako ngayon. Mag-iingat ka, madam. Babalik ako bukas ng umaga. Mahabang sambit nito bago naglakad papalabas ng opisina ni Anastasia. Napangiti ng mapait si Anastasia nang umupo siya sa swivel chair at tumitig sa harap ng computer. Gamit ang natitirang lakas at kaunting oras sinimulan niyang buuin ang business proposal na magagamit niya bukas. Tinapos niya ito ng magdamag at nang ma-finalize niya ito ay magmamadaling araw na. Sumandal muna siya sandali sa inuupuan at ipinikit ang mga mata. Matindi ang sakit ng ulo niya dahil magdamag siyang dilat. Madam, kape ka muna. Salubong agad ng assistant niya pagpasok pa lang nito sa opisina. Dala nito ang isang mainit na kape. Kahit papaano ay nawala ang antok ni Anastasia at sakit ng ulo niya.
Nang maubos ito ay basta na lamang siyang lumabas ng kumpanya at nag-drive patungo sa kumpanya ng lalaking makakatulong sa kanya. Inabot siya ng 1 oras dahil sa haba ng traffic at nang makarating naman siya sa kumpanya ng lalaki ay hindi siya agad pinapasok. Miss, kanina pa kasi ako rito. Baka pwede mong sabihin sa CEO niyo na gusto ko siyang makausap. Sabi ni Anastasia sa front desk girl na kanina pa sinasabi sa kanya na busy ang boss nila. Excuse me ma'am, pero wala talagang time ang boss namin sa isang tulad mo. Maanghang na saad ng front desk girl. Emergency kasi to miss. Hindi talaga pwede. Kung gusto mo, wag ka na lang bumalik. Ani pa ng front desk girl at nakipagtawanan pa sa kasamahan nito. Nag-isang linyahan ang labi ni Anastasia dahil ngayon lamang niya napansin na pinaglalaroan siya ng dalawa. Kanina pa siya rito at nitulog at kain ay wala siya. Unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pagod at panghihina. Pakisabi na lang sa kaniyang pangalan ko dahil magkakilala kami. Isang beses pang pamimilit ni Anastasia. Hindi talaga pwede. Dahil sa kadesperadahan ni Anastasia na makausap ang may-ari ng kumpanya, ay dumiretso siya sa President's Elevator. Nagsisigaw pa ang front desk girl at hinabol siya. Ang kulit mo talagang babae ka. Sabi nang hindi pwede si Mr. CEO. Guard! Ilabas niyo ang babaeng to? Tili ng babae. Nahawakan niya sa kabilang braso si Anastasia at kinaladkad ito palayo sa elevator. Napangiwi pa si Anastasia nang maramdaman ang pagbaon ng kuko ng babae sa braso niya. Bitawan mo ko dahil nasasaktan ako. May pakiusap sa boses ni Anastasia at pinilit niyang inalis ang higpit ng tangan ng babae sa kanya. Masasaktan ka talaga dahil ang kapal ng mukha mong pumuslit para makita ang CEO namin. Kung inaakala mo na mauuto akong malandi ka, nagkakamali ka. Sigaw pa ng babae na nakaagaw na sa atensyon ng mga tao sa paligid. Dala na rin ng panlalambot ni Anastasia, hindi niya napaghandaan ang bigla siyang itulak ng babae. Sumubsob siya sa malamig na lapag. Hindi pa nakontento ang babaeng front desk nang tapakan nito ang folder na dala niya. Nagulantang si Anastasia dahil magdamag niyang pinaghirapan yon. Folder. Mahinang bulong niya nang mag-umpisa ng lumabo ang nakikita. Miss, ang folder ko. Ulit pa niya pero hindi nakinig ang babaeng front desk. Eto ba? Hindi talaga pwede. Alam mo ba na pang ilan ka na sa babaeng kinaladkad ko paalis? I know someday ma-appreciate ako ni Mr. CEO dahil sa inyong mga pesting linta. Napahawak pa si Anastasia sa sariling ulo nang magsimula ng umikot ang nakikita niya. Narinig pa niya ang tunog ng pagpunit ng babae sa business proposal niya. Gulat na gulat si Anastasia nang makita sa lapag ang mga pinaghirapan niya. Sa kabilang banda naman ay palabas na ng elevator si Panther. Kasama niya ang ina niyang si Emerald, pati ang ama nitong si Kane. Napansin pa niya ang komosyon. 2 babae na tila nag-aaway. What's happening, anak? Nag-aalalang tanong ng ina ni Panther. I don't know, ma'am. Simpleng sagot niya bago nilapitan ng 2 babae. Nagulat pa si Panther nang makita ang pamilyar na babae na nakaupo sa malamig na lapag. Kilala ito ni Panther dahil dati itong kaibigan ng nobya niyang si Beatrice. Maski si Panther nagulat nang biglang punitin ng empleyado niya ang folder sa harapan ng babae. Mabilis ang naging kilos niya nang bigla itong mawala ng malay. Miss, sambit niya nang mahawakan ng babaeng wala ng malay sa bisig niya. Sir, pasensya na po sa gulo na ginawa ng babaeng yan kasi shut up and you're fired. Putol ni Panther sa empleyado bago naglakad papasok sa elevator. Sumunod din sa kanila ang ama at ina ni Panther. Nakatulog si Panther sa isang bakanteng sofa habang hinihintay ang pagising ng babaeng tahimik na nahimlay sa kama. Sabi ng doktor ay sobrang pagkapagod at gutom. Nakapagluto na rin si Panther upang ipakain sa babae kapag nagising ito. Dala ng pagkulo ng tiyan ni Anastasia, bigla siyang nagmulat ng mata. Unang bumungad sa kaniyang puting kisame at ang magarabong chandelier. Mabilis siyang bumangon at napansin niya ang gwapong lalaki na natutulog sa sofa. May pagkain din sa gilid niya na mainit-init pa.
Dala ng matinding gutom, kinain ito ni Anastasia. "You're awake." Biglang sambit ng baritonong boses sa may gilid ni Anastasia. Pasensya na, kinain ko to." Nahihiyang tura ni Anastasia. "It's okay. Para sa'yo naman talaga yung pagkain." Napangiti si Anastasia dahil kahit ilang taon na ang lumipas, ay ganun pa rin ang ugali ng lalaki sa harapan niya. Si Anastasia ang dating kaibigan ng nobya nitong si Beatriz. Binalaan din siya nito na huwag lalapit sa lalaki, ngunit kailangan niya kasi ng tulong nito. Napahigpit ang kapit niya sa kubyertos. Napapikit muna siya bago nagsalita. "Pwede ka bang makausap about sa business? May gusto sana akong i-discuss sa'yo. Heto yung..." Unti-unting namutla si Anastasia nang maalala na sinira pala ng babaeng nasa front desk ang proposal. I'm sorry. Okay lang ba na i-discuss ko na lang without business proposals?" Nahihiya niyang sambit. "It's okay. Pwede mong sabihin sa akin kung anong nangyari sa company niyo. Do you want my help para mag-invest?" Diretsahang sabi ng lalaki kay Anastasia. "Oo, kailangan ko na mag-i-invest sa company namin para makabangon sana siya ulit. Malaki naman ang consumers kaya hindi ka agrabyado." "Ano ba ang business niyo?" "Expensive silk na galing pa sa ibang bansa. Bali kaming nagpo-produce ng mga mamahaling silk sa Pinas." Sagot ni Anastasia. Kinakabahan si Anastasia, lalo na nang mangunot ang kilay ng lalaking nasa harapan niya. Napaiwas pa siya ng tingin na magtama ang kanilang mga mata. Bigla na lang tumibok ng mabilis ang kaniyang puso. "Out of the league na ang business na meron kayo sa business na meron ako. I don't mind kahit pautangin ko kayo ng malaking halaga ng pera. Pero we know na hindi sapat yun para makabangon kayo." Nakapag-isip si Anastasia sa sinabi ng lalaki. At tama ito, hindi pa 100% na makakabangon ang kumpanya niya. Ngunit nagbabaka sakali siya na baka sakaling may paraan pa. "Anong dapat kong gawin?" "Marriage." Biglang sambit nito. Nagtataka si Anastasia at hindi maintindihan ang sinabi ng lalaki. Nakita niya ang kaseryosohan ng lalaki at bigla na lamang kumabog ng mabilis ang puso niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Marry me para may salba pa ulit ang kumpanya na meron kayo. It will help a lot dahil sa mga shareholders ko. Beside, kailangan ko ng pansamantalang asawa habang wala pa si Beatriz." Nakaramdam ng bahagyang alangan si Anastasia dahil hindi biro ang sinuggest ng binatang nasa harapan niya. Pansamantalang asawa. Sagrado ang kasal para kay Anastasia at isa ito sa pinangarap niya na maranasan. "I'm sorry but can you enlighten me kung anong ibig mong sabihin? Para kasing nabing yata ako o mali lang ako ng pagkakaintindi ko." Malamig na tinura ni Anastasia sa lalaki. "I need a temporary wife for my next business deal sa isang business tycoon na sikat sa ibang bansa. Gusto niya ng married business partner. Hindi pwede si Beatriz dahil may 1 taon pa siya bago matapos ang kontrata niya." Paliwanag nito. "Kung ganon, gusto mo kong magpanggap na asawa mo kapalit ng pagtulong sa kumpanya namin?" Pangungumpirma ni Anastasia sa lalaki. "Yes, merging company para maisalba siya sa loob ng 1 taon at makabalik ang kumpanya niyo sa dati. We will file our annulment after a year." Sabi pa ni Punter. Nag-isip muna sandali si Anastasia kung tatanggapin ang offer ng lalaki. Hindi rin kasi madali ito dahil nakasalalay ang kanilang kumpanya. But at the same time, ang apelyido niya. Maging pansamantalang asawa ay wala sa plano niya. May nobya rin kasi ito na si Beatriz at isang kilala at sikat na modelo sa Paris. Ang dati niyang kaibigan, ang dati niyang naging kasakasama sa buhay. Bumaling ang tingin ni Anastasia sa direksyon ng lalaki. Napansin kasi ni Anastasia ang makinang na bagay. Nang matitigan niya ito ay isa itong kwintas na may disenyong pako. Nasa 1 inches ang haba nito na gawa sa emerald at ginto. Tsaka lang biglang pumasok sa isip ni Anastasia ang batang lalaki noon. Ang batang lalaki na ninakawan siya ng halik at dahil sa galit niya ay dinakdakan niya ito ng pako sa kamay. Tandang-tanda pa niya na kesa umiyak ang batang lalaki na yon ay namangha pa ito.
Nagsimula ng kumabog ng mabilis ang puso ni Anastasia sa naaalala. Hindi kaya ikaw yun? Aniya. Ako ang ano? Tanong naman ni Panther. Mabilis na umiling si Anastasia. Dahil sa kahihiyang naiisip, gusto niyang sapakin ang sarili dahil sa naiisip. Huminga na muna siya ng malalim bago pumayag sa gusto ng lalaki. Payag na akong maging temporary wife mo. Basta iligtas mo lang ang kumpanya namin. Determinadong sambit niya sa binatang may malawak na pagkakangiti sa labi. 2 araw matapos ang civil wedding ni Panther at Anastasia, kinailangan niyang tumira sa poder ng lalaki. Labag sa loob niya nung una ang ganitong setup, ngunit wala siyang magagawa. Nag-iimpake siya ngayon ng mga gamit niya na dadalhin sa bahay ni Panther. Wala ring nakakaalam sa kasalang nangyari kundi silang dalawa at ang pamilya ng magkabilang kampo. Anak, sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? Ayos lang sa akin na mamuhay na lamang tayo ng simple. Hindi mo kailangang gawin to. Sinakripisyo mo ang pangarap mong pamilya balang araw. Malungkot na sambit ng ama ni Anastasia. Daddy, kasal na po kami ni Panther at wala nang atrasan pa to. Dugo at pawis ang pinuhunan mo sa kumpanya natin, kaya hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang lahat ng yon. Pero anak, kasal ang pinag-uusapan rito. Paano kung mahulog ang loob mo sa binatang yon? Paano ka? Natahimik si Anastasia sa sinambit ng ama at bahagyang naging palaisipan sa kaniyang pinupunto ng ama. Minsan na niyang lihim na nagustuhan ng binata, ngunit mas pinili ng lalaki ang kaibigan niya. Kaya pinilit niyang ibinaon sa limot ang nararamdaman. 1 taon lang din ang pagpapanggap nila bilang mag-asawa, kaya wala naman sigurong pagmamahal ang mabubuo. Daddy, alam ko ang hindi pwede. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaan na mangyari yun. Ikaw ang bahala anak. Basta bukas ang pintuan ng bahay natin kapag natapos na ang usapang yun. Mag-iingat ka ron at nasa baba na ang asawa mo. Sambit ng ama ni Anastasia bago ito lumabas ng silid. Natapos rin sa pag-iimpake si Anastasia sa mga gamit niya, kaya minabuti niyang lumabas na. Totoo nga ang sinasabi ng ama niya dahil nasa living room ang binata at tahimik itong sumisimsim ng kape. Tumayo pa ito upang salubungin siya para kunin ang maletang dala niya. Let's go. Aya nito na tinanguan na lamang niya. Sumakay sila sa sasakyan ni Panther. Hindi nagtanong si Anastasia kung saan sila tutungo dahil wala siyang lakas upang magtanong. Tumagal ng kalahating oras ang biyahe nila. Namalay na lamang ni Anastasia na nasa harapan sila ng sikat at kilalang restaurant. Anong gagawin natin dito? Sa wakas, sinira ni Anastasia ang katahimikan sa kanilang pagitan. Family dinner. Tipid namang sagot ni Panther. Pumasok sila sa loob ng restaurant at dumiretso sa isang VIP room sa 2 palapag. Pagbukas pa lamang sa pintuan, bumungad na kay Anastasia ang kumpletong pamilya ng lalaki. Narito lamang ang ama niyang si Kane, ang isa sa successful business tycoon ng Pilipinas. Ang magandang babae na may maamong mukha na sa palagay ni Anastasia, ang ina ni Panther. Isang babae na parang manika sa ganda na kapatid ni Panther at ang panghuli ay ang lalaking tahimik at mukhang masungit na isa ding hayok sa business world. Maupo ka, iha. Malambing na aya ng ginang kay Anastasia. Salamat po. Nauutal naman niyang sabi. Umupo si Anastasia katabi si Panther na tahimik lang din sa tabi niya. Kakaiba ang atmosphere ng paligid para kay Anastasia dahil hindi biro ang mga kasama niya sa iisang silid. Kasama kasi niya ang pinakamayaman, makapangyarihan at masayang pamilya. Walang hindi nakakakilala sa pamilyang ito dahil na rin sa angking yaman at katalinuhan. Baka pwede niyong sabihin sa amin kung bakit kayo nagpakasal ng biglaan. Pagputol ng ina ni Panther sa katahimikan. Mom, dahil kailangan. Matagal ko nang gustong maikasal. Sagot naman ni Panther na nagbigay ng matinding disappointment kay Anastasia dahil sa pagsisinungaling nito.
Huwag mo nga kaming lokohin, Panther. Parating ka palang pabalik na ako. May nobya ka di ba na modelo ngayon sa Paris? Ilang taon na bang naroon ng babaeng yun? 7 years? Pero nag-abala bang umuwi man lang? Huwag mo siyang isali sa usapan, Mom. Labas si Beatrice sa usapan ngayon. Malamig na tinuran ni Panther sa ina. Oh, girlfriend mo pa pala si Beatrice, kuya. I thought, boyfriend niya ngayon ang isa sa sikat na modelo sa Pinas. Singit naman ng nakababatang kapatid nito na si Celestina. Nangunot ang noo ni Panther at dumaan ang iritasyon sa mukha nito. Hindi pa nakontento ang kapatid niyang babae at pinakita pa sa lalaki ang larawan ng nobya nito. Kahalikan ng isang moreno at makisig na lalaki. Mukha silang nasa isang dinner date dahil sa ambience ng paligid. She said nakatrabaho niya lamang yan. Sagot ni Panther. Nakita ni Anastasia ang pagngisi ng kapatid ni Panther. Mistulang isang abubot lamang siya sa isang gilid habang nagbabangayan ang magkapatid. Naniwala ka naman. I'm also a model, kuya. Kaya sana wag mong kakalimutan na nakakasama ko ang dalawang yan sa mga fashion show. Totoo ang balita at usap-usapan na magnobyo na sila. I thought alam mo na kaya hindi ko sinasabi pa sa'yo. Unbothered nitong sabi na parang maliit na bagay lamang. Dahil sa matinding galit ni Panther, pagalit itong tumayo at naglakad palabas. Susundan sana niya ito nang maramdaman niya ang kamay na humawak sa braso niya. I have to go, ma'am. Nice to meet you, sister-in-law. I like you para kay Kuya Sungit. Please, huwag mo na siyang pakawalan at ibigay sa fake na babaeng yun. Maarte pang sabi ni Celestina kay Anastasia bago naglakad palabas. Sumunod rin ang kapatid nitong si Sebastian. Inayos pa niyang suot na business suit bago naglabas ng business card. Call me kapag gusto mo nang makipaghiwalay sa ulol na yun. By the way, I'm the top 1 lawyer. Kaya akong bahala para mapagpasolang bisa agad ang kasal niyo. Sabi nito, sabay abot sa business card na malugod namang tinanggap ni Anastasia. Pasensya ka na sa mga anak ko, Anastasia. Mana kasi sa ama nilang may saltik. Tumawa pa ito ng alanganin. Napangiti na rin si Anastasia kahit naalanganin din yon. Nakikita niya kasi na kahit papaano ay lumaking mabubuti ang mga anak nito. Sobrang paghanga ang nararamdaman niya na minsan na rin niyang pinangarap. Alam namin ang dahilan kung bakit ka pinakasalan ng anak namin. Dahil yun sa target business partner niya na nakabase pa sa ibang bansa. Hindi nakikipagdilang isang yon kapag walang pamilya ang magiging kasosyo. Family-oriented kasi ang gunggong na yon. Kaya naiintindihan ka namin kung balang araw magpa-file ka ng annulment. Mahabang wika ng ama nitong si Kane. Sa totoo po niyan, isa sa dahilan talaga ay ang mas sagipang kumpanya ng papa ko kaya pumayag ako. Ang luxurious silk business niyo? Paano? Balita ko magandang lagay ng kumpanya niyo. We were sorry kung hindi ka namin agad natulungan. Naku po, ayos lamang po yun tsaka narito na rin ako. Hindi na muna sumagot ang mag-asawa, ngunit tahimik silang nakatingin sa babae. Naging hindi komportable ang pakiramdam ni Anastasia. We know na sobrang hinihingi namin sa'yo. Pero pwede bang kapag nag-file ng annulment ang anak namin, ay huwag kang pumayag? Napasinghap si Anastasia dahil sa sinambit ng ginang. Dumaan ang matinding pagtataka sa mga mata niya. May nababasa din kasi siya sa mukha ng mag-asawa at gusto niyang alamin yon. Matagal nag-suffer ang anak naming si Panther sa nobya niyang hilaw. Kilala mo si Beatrice, right? Ginagamit lang kasi niya ang anak ko dahil siya ang babaeng nagbigay ng pako noong mga bata pa sila. Anito. Naagaw ang atensyon ni Anastasia sa sinabi ng ginang, lalo na nang marinig niya ang salitang pako. Para iyong gasol na bumuho sa naglalagablab niyang damdamin. Bigla siyang nanlamig at kinabahan. Nakakatawa mang sabihin pero namana ng mga anak namin ang saltik sa kanilang ama. Pag-uumpisa nito at sinamaan pa siya ng tingin ng asawa nito na nakayapo sa kanya. Napangiti si Anastasia dahil nakikita niya ang lubos na pagmamahal sa mag-asawa. Kapag may nagustuhan silang tao at may binigay ang mga yon sa kanila, pinapagawa nila itong alahas o kahit anuman, souvenir dahil sa mga mahal nila. Si Panther na may kababata noon na nagustuhan niya.
Natatandaan ko pa ng araw na yun na umuwi siyang nakangiti kahit nakabao ng pako sa kamay niya. Nang araw na yun, pinagawa niya sa ginto at emerald ang pako na yun. Alam kong pansin mo dahil nasa liig niya yun. Mahabang kwento ng ina ni Panther. Natameme si Anastasia sa natuklasan. Ngunit dumaan din ang pagtataka niya dahil paano naging nobya nito si Beatrice kung mahal pala nito ang batang nagdakdak sa kanya ng pako. Iyan ang nasa isipan ni Anastasia. So, as you can see, ang batang yun ay si Beatrice, kaya patay na patay sa kanya ang anak ko. Dagdag pa nito. Tsaka luminaw kay Anastasia ang nangyayari. Kaya pala, galit na galit sa kanya si Beatrice nung naikwento niya ang tungkol sa batang dinakdakan niya ng pako. Kaya pala bigla itong nagbago sa kanya. Kaya pala, lumayo ito at pinalayo siya sa lalaki. Inagaw pala nito ang dapat na sa kanya. Paano po kung hindi naman si Beatrice ang batang inakala ni Panther? Paano kung ibang bata po? Biglang tanong niya sa mag-asawa. Nahiya pa si Anastasia nang ngumiti sa kanya ang mag-asawa. Tila may alam na sa nangyayari. Kaya nga, nakikiusap ako sa'yo. Nailaban mo ang karapatan na kinuha sa'yo. Pinakasalan ka ng anak ko kaya ilaban mo. Huwag mong hahayaang maagaw na naman ang babaeng yun ang para sa'yo. Napanganga si Anastasia sa sinabi ng ginang. Ngunit kalaunay, napangiti siya ng malapad. Nagbigay kasi ito ng lakas ng loob sa kanya. Pagkalipas ng mahigit 2 linggo, naging tahimik at maayos ang pagsasama ni Anastasia at Panther. Magkahiwalay din sila ng silid at magandang pakikitungo sa kanya ng asawa. 1 linggo din ang nakalipas nang maisara nito ang deal sa business tycoon. Free ka ba tomorrow? Tanong ni Panther na nagkakape sa living area habang may hawak na dyaryo. Napatigil sa pagpapak ng ice cream si Anastasia at nagtatakang bumaling kay Panther. Ngayong araw kasi ang day off nila sa trabaho. Weekends ngayon at wala silang parehong trabaho. Bakit? Mag-date tayo bukas. Simpleng sagot ni Panther. Kamunti ka nang mabitawan ni Anastasia ang galon ng ice cream. Ito pa ang isa sa natutunan niya sa asawa. Hindi ito mahirap pakisamahan sa mga bagay-bagay. Ngunit minsan ay parang tanga din dahil bigla na lamang nagsasalita. Nakasyabo ka ba? 2 linggo mo na akong ginaganyan. Asik ni Anastasia dahil naiirita na siya ngayon. Pinagtaasan naman siya ng kilay ni Panther parang sinasabi na anong nagawa ko. Nung isang araw, inaya mo ako sa Korea. Tapos nung isang araw din, nanghingi ka ng halik sa akin. Kahapon naman nag-aya kang makipag-inuman tapos ngayon date. Nakasyabo ka ba? O lumuwag lang yung tornilyo sa utak mo? Sambit ni Anastasia. Sinabi ko yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Panther sa kanya. Oo. Wala akong maalala. Hinalikan ba kita pagkatapos nun? Tanong pa nito. Dahil sanay na si Anastasia sa mga biro nito, ay naisipin niyang bisitin ito. Nang marinig kasi niya ito sa bibig ng lalaki, 2 gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit kasing naglaro ang salitang yon sa utak ni Anastasia. Hindi, actually disappointed nga ako. Parang wala lang sabi niya ngunit iba ang dating nito kay Panther. Really? So if I will kiss you right now, itutulak mo ba ako? Hindi. Really? Yeah. Nagpatuloy sa pagkain ng ice cream si Anastasia at hindi inintindi ang nagiging usapan nila. Nagulat na lamang siya nang biglang kabigin pa kana ni Panther ang ulo niya. Tsaka nito sinakop ang labi niyang may laman pa ng ice cream. Hindi siya nakagalaw dahil sa pagkagulat. Naramdaman pa niya kung paano pumasok ang dila nito sa loob ng kaniyang bibig. Naiwan siyang nakanganga nang humiwalay si Panther sa kanya. Ginisian pa siya nito bago humiwalay. Sweet. Anito. Huli na nang mag-sink in sa utak ni Anastasia ang nangyari. Para siyang tanga na nagtitili sa tabi ni Panther. Si Panther naman na tawa ng tawa dahil sa kakyutan ng asawa. Are you done? Parang halik lang nagtitili ka dyan. Bisit pa nito. Hinalikan mo ako. Tinutukan pa siya ni Anastasia ng kutsara.
So, asawa kita. It's normal. Normal ka dyan. Temporary lang ang kasal natin kaya don't you dare na hawakan ako. Hiyaw ni Anastasia. Nabura ang mapaglarong ngiti sa labi ni Panther at seryosong tumingin kay Anastasia. Sa isip ni Panther, hindi niya nagustuhan na isinali ng babae ang tungkol sa usapan nila. 2 linggo na rin ang nakakalipas nang mahuli nga niya si Beatrice na may kasamang ibang lalaki. Kinumpronta niya ito at nakipaghiwalay sa kanya si Beatrice. Ang nakakatuwa ay hindi siya naghabol sa babae. Lalo na nang makita niya si Anastasia na mahimbing na natutulog sa kama nito. Parang nawala ang lahat ng agam-agam sa buhay niya. Nawala ang matagal ng bigat sa kanyang puso. Huwag mong sabihin na temporary ang kasal natin. I hate that word. Besides, I want this relationship officially. Don't you dare na sabihin na temporary lang lahat ng to. Come here. Let me kiss my gorgeous wife. Aniya. Muli niyang kinabig palapit sa kanya si Anastasia at siniil siya ng mapagparusang halik. Hanggang sa buhatin niya ito paharap sa kanya na hindi pinuputol ang halikan. Naglakad si Panther patungo sa silid niya at inihiga si Anastasia sa ibabaw ng malambot na kama. Can I? Namamaos niyang tanong kay Anastasia. Nahihiyang tumango si Anastasia at siya na ang kumabig palapit kay Panther. Luhaan niyang ibinigay ang lahat sa lalaki. Kahit alam niyang pwedeng mabali ang bawat salitang binitawan nito. Hindi na rin niya gustong baliwalain ang nararamdaman para sa asawa. Matapos ang gabing yun, tuluyan ang nagbago ang relasyon ni na Panther at Anastasia. Naging masaya si Panther sa piling ni Anastasia. Pinanindigan rin ni Anastasia ang pagiging asawa nito sa lalaki. Lumipas ang 1 buwan at naging masaya sila bilang isang mag-asawa. Naligtas rin ang naluging kumpanya ni Anastasia na ngayon ay masayang pinalalakad nito. Anak, mukhang masaya ka ata ngayon. May maganda bang nangyari sa inyo ng asawa mo? Usosyo ng ama ni Anastasia. Namula naman si Anastasia dahil maski pala ang ama niya ay napansin ang pagbabago ng mood niya. Wala kasing mapaglagyan ng saya niya dahil sa matinding pag-aalaga sa kanya ni Panther. Daddy naman, maayos naman kami ni Panther, tsaka napakabait niyang asawa. Kuminang pa ang mga mata ni Anastasia nang sambitin ito. Anak, baka naman biglang bumalik ang dati niyang nobya. Paano ka na? Ayoko lang na makita kang umiiyak at nasasaktan. Alagaan mo ang puso mo. Protektahan mo habang hindi ka pa nalulunod. Pangaral ng ama niya. Ngumiti ng tipid si Anastasia dahil sa sinambit ng ama. Ipiniksi rin niya ang agam-agam at ayaw niyang mag-isip ng negatibo. Lumabas muna siya sa opisina ng ama sandali, ngunit naramdaman niya sa loob ng bulsa niya ang pag-vibrate ng cellphone. Nakita niya ang iisang mensahe ng asawa na nagpawala sa lahat ng iniisip niya. Hindi siya nagdalawang isip na puntahan si Panther sa opisina nito, habang dala ang paper bag na naglalaman ng mga niluto niyang pagkain. Ma'am, nasa loob po si Mr. CEO. Salubong sa kanya ng bagong front desk. Nagtaka pa si Anastasia dahil wala na ang dating front desk na nang-away sa kanya. Salamat. Aniya, bago sumakay sa elevator. Pagdating niya sa opisina ni Panther, nadatnan niya itong may kausap sa telepono. Kumaway pa siya nang mapansin siya nito bago ibinaba ang telepono. Akala ko hindi ka makakapunta. Kamusta si Daddy? I thought nakalimutan mo na ako. Maktol pa ni Panther sa babae. Ang sabi mo, di ba nagugutom ka? Dinalhan kita ng lunch. Sagot naman ni Anastasia na bahagyang nahihiya pa. Halika rito, namiss kita ng sobra. Hinila ni Panther si Anastasia paupo sa kandungan niya. Niyakap niya ito at siniksik ang muka sa gilid ng leeg ng babae. Ito ang unang beses na naging payapa ang buhay niya at wala siyang ibang inisip. Mabilis man ang pangyayari, ngunit sa babae lamang niya naranasan ng totoong saya. Ang pagmamahal na kay tagal niyang hiningi sa babaeng inakala niyang mahal siya. Bitaw na, ihahapag ko na ang lunch mo, sabi ng babae sa kanya.
5 minutes pa. Namiss ko lang ang amoy mo. Tila may panlalambing sa tono ni Panther. Magkasama lang tayo kanina, di ba? Hindi ka pa nagsasawa sa amoy ko? Tanong naman ni Anastasia. Natahimik si Panther kaya pinaglaruan na lamang ni Anastasia ang kamay nitong nakapulupot sa tiyan niya. Nanatili sila sa ganoong posisyon dahil iyon ang gusto ng asawa. Di naman nila ang kapayapaan at kapanatagan ng mga puso. I think I'm in love with you. Bulong ni Panther. Gutom lang yan. I'm serious, Anastasia. I'm in love with you. No, I fucking love you this time. I can't bear the thought of losing you. Mababaliw ako. Asik ni Panther. Hindi nakapagsalita si Anastasia dahil sa gulat. Dahil sa saya at excitement na mahal na siya ng lalaking minamahal niya din. Napaluha siya at napahagulhol ng mahihina. Hindi niya akalain na mauuwi na sa ganito ang lahat. Why are you crying? I thought magiging masaya ka. Hindi ko gustong nakikita kang umiiyak. Ikaw kasi, pinapaiyak mo ko. Nakalabing sabi ni Anastasia. Ang cute mo talaga, sabi naman ni Panther at tumawa ito ng sobrang lakas. Nakitawa na rin si Anastasia sa asawa ngunit naagaw ng atensyon niya ang kwintas ng asawa. Wala sa sarili niya itong hinawakan at pinakatitigan. Ito nga talaga ang pako na pinangdakdak niya sa batang Panther noon. Matagal mo na talaga itong suot? Ang ganda niya kahit na medyo ewan ng design. Ang lakas ng tama mo sa utak, Panther. Biro niya pa sa asawa. Galing to sa childhood sweetheart ko. Naakala ko magiging forever ko. Pero ngayong narito ka na sa buhay ko. I don't think so kung kailangan ko pa ba yan. Hindi pinahalata ni Anastasia ang gulat dahil sa sinabi ni Panther. Pinanood niya kung paano hinubad ni Panther ang kwintas at inilagay sa kamay nito. Dahil dumating ka na sa buhay ko, hindi ko na kailangan ng bagay na yan. Keep it or throw it. Ayoko lang na may isipin ka pang iba. From this day forward, ikaw lang ang mahal ko. Maramdaming sambit ni Panther. Muling nangilid ang mga luha ni Anastasia sa gilid ng mata. Gusto niyang aminin sa binata na siya ang batang nang dakdak dito ng pako. Gusto niyang sabihin na nagpanggap lamang ang Beatrice na yon ngunit umurong ang kaniyang dila. Paano kung bumalik siya? Sino? Si Beatrice. Tatanggapin mo ba siya ulit? Nagkatitigan sila ni Panther. Hinalikan din siya nito sa uluhan pagkatapos sa labi. No, ikaw nang mahal ko ngayon. I'm done chasing the wrong woman. Don't think too much about her. Ikaw na ang asawa ko ngayon. And I love you damn much. Yumakap ng sobrang higpit si Anastasia kay Panther. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit at saya na nararamdaman niya. Niyakap din siya nito ng pabalik at pinaramdam sa kanya na wala siyang dapat ikabahala. Ngunit ang lahat ng saya ay biglang matatapos. Ang lahat ng kaligayahan na meron si Anastasia ay napalitan ng lungkot at panibugho. Ang lahat ng pangako ni Panther ay napako. San ka galing? Alanganing tanong ni Anastasia sa asawa na kauuwi lamang. 2:00 na ng madaling araw ngunit kauuwi lang nito. Amoy na amoy rin ang alak. Dinaanan lamang siya ni Panther at dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Panther, ang sabi ko saan ka galing? Bakit palagi ka nalang umuuwi ng madaling araw? May problema ba? Pwede mong sabihin sa akin. Pagsusumamo ni Anastasia, ngunit ganun pa rin. Nanatiling tikom ang bibig ni Panther. Nagsimula ang pagbabago nito ng isang gabing umuwi ito galing sa pinuntahang party. Simula noon ay bigla itong naging mailap kay Anastasia. Lumamig ang pakikitungo niya sa babae. Nung una ay ayaw paniwalaan ni Anastasia ang nakikitang pagbabago. Ngunit ayaw nang tanggapin ang isip niya na hindi na ito coincidence. Panther, please, mag-usap naman tayo. Ilang araw mo na akong iniiwasan at hindi kinakausap. May problema ba tayo? Pag-usapan naman natin.
Sinundan niya si Panther patungo sa opisina nito. Dito naging madalas ang pagtulog ng asawa at hindi na siya tinatabihan pa. Panther, please. Fine. I'm seeing her for a week now. Happy? Hiyaw ni Panther. Sino? Beatrice. Nanikip ang dibdib ni Anastasia nang marinig ang pangalan ng ex nito. Pero dahil isa siyang dakilang tanga, ay ipinaspas niya ang naiisip. May kailangan ba siya sa'yo? Bakit kayo nagkikita? Okay lang naman basta sabihin mo lang sa akin para hindi ako nag-aalala. Malamyos na pagkakasabi ni Anastasia. Kahit anong oras, ay malalaglag na ang mga luha niya. Naguguluhan ako, Anastasia. Nung makita ko siya ulit, nang lumuha siya sa harapan ko, nang humingi siya sa akin ng pangalawang pagkakataon, hindi ko matanggihan. Pagsisimula ni Panther. Ganun ba? Binigyan mo ba siya ng pangalawang pagkakataon? Bumabalik ka na ba sa kanya? Umiwas ng tingin si Panther sa kanya. Hindi na napigilan ni Anastasia ang pagpatak ng mga luha niya at ang pagtawa niya ng mahihina. Bawat tawa na lumalabas sa bibig niya ay ang pagkadurog niya. Naguguluhan ako. I love you, Anastasia. Mahal kita. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Naiintindihan kita. Dahil siya ang babaeng mahal mo, hindi ba? Dahil siya ang batang babae na nagdakdak ng pako sa'yo. Ang childhood sweetheart mo. Ang babaeng itinatak mo na sa isip mo. Puno ng pait na sambit ni Anastasia. Hindi muling nakasagot si Panther dahil sa konsensyang nararamdaman. Naglakad patungo sa kanya si Anastasia na bakas ang mga luha sa mata. Otomatiko niyang inabot ang mukha ng asawa at pinunasan ng mga luha nito. Gusto kitang ilaban. Gusto kong sabihin sa'yo na mali ka ng babaeng kinababaliwan. Pero napapagod na rin ako. Kaya nagulat si Panther nang isuot muli ni Anastasia sa kanya ang kwintas niyang may disenyong pako. Kung sa palagay mo naguguluhan ka, go. Alamin mo kung sino ba talaga ang gusto mo at mahal mo. Maghihintay ako. Pero kapag napagod na ako, sana wag mo na akong hanapin. Hey, I really love you. Bakit ka naguguluhan? Bakit binabaliwala mo ko porket nandyan siya? Dahil kung ako ang mahal mo, hindi ka maguguluhan. Sige na. Nabasag muli ang boses ni Anastasia. Puntahan mo na siya. Dagdag pa niya. Dumaan ang matinding sakit sa mata ni Panther, pero naroon pa rin ang pagkagulo. Humingi ito ng tawad sa kanya bago tinalikuran si Anastasia at naglakad ito papalayo sa kanya. Humagulhol ng malakas si Anastasia dahil sa sakit na nararamdaman. Nararanasan niya ngayon ang sinambit ng ama. Ang kinakatakot niya. Napahawak siya sa tiyan niya nang maalala ang pinagbubuntis. I'm sorry, baby. Dahil naguguluhan pa ang daddy mo. I'm sorry din, anak, kung susuko na muna si mami, okay? Aayusin din ni mami ang sarili niya. Pagod lang ako. Pagod lang. Kausap niya sa impis na tiyan. Naglakad si Anastasia patungo sa silid niya at hinanap ang business card. Siguro nga ay nasabi niyang narayan lamang siya at naghihintay ngunit kailangan niya ng putulin kung saan man nagsimula ang lahat. Hello? Pag-uumpisa ni Anastasia nang sagutin ng kabilang linya ang tawag niya. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tulungan mo kong mawala ng bisa ang kasal namin. Sure, give me 2 days at magiging malaya ka na kay kuya. Anito, bago binaba ang tawag. Nag-impake si Anastasia ng mga gamit at walang pagdadalawang isip na umalis. Hindi niya kayang manatili sa poder ni Panther. Ayaw na niya itong maguluhan at mahirapan pa. Kaya siya na lamang ang lalayo. Dahil kahit saan niya tingnan, hindi niya kailanman matatalo si Beatrice, ang babaeng inakala niyang mahal. Lumipas ang 4 na taon at naging payapa ang buhay ni Anastasia.
Namuhay siya ng simple sa probinsya, kasama ang anak na lalaki. Wala na rin siyang naging balita kay Panther matapos niyang umalis ng gabing yon. Lumipas lamang ang 2 araw ay napasawalang bisa na ang kasal nila. Iyon ang huling narinig ni Anastasia kay Sebastian. Hindi rin niya akalain ang magiging biggest plot twist ng buhay niya dahil si Sebastian ang kasakasama niya simula noon hanggang ngayon. Wala ka bang balak bumalik ng Manila? Ayaw mo bang ipakilala kina mami ang anak natin? Sambit ni Sebastian na nagpataas sa kilay ni Anastasia. Feel na feel kasi nito ang pagiging ama sa anak niyang si Parker. Bakit naman ako babalik doon? May dapat pa ba akong balikan? Maayos si Daddy at masaya na ako rito. Masaya ka ba talaga? Sa nakikita ko, pinipilit mo lang maging masaya. Hindi mo na ba gustong makita si Kuya? Halos masiraan ang bait yun nang mawala ka. Aniya pa. Muling kumabog ang dibdib niya dahil sa narinig. Ayaw niyang paniwalaan si Sebastian sa kalokohan nito. Palagi kasi nitong sinasabi na nabaliw sa kakahanap si Panther sa kanya. Bumalik na tayo sa Manila, Anastasia. Wala na rin namang dahilan para magtago ka, hindi ba? Isa pa, ikakasal na siya. Sabi ni Sebastian habang pinaglalaruan ng halo-halo sa harapan. Ganun ba? Alam kong mahal mo pa rin si Kuya, pero nagdesisyon ka na. Hindi ko pinagtatanggol ang kapatid ko, pero napagbayaran na niyang kagaguhan niya sa'yo. Sinong nagsabing mahal ko pa? Kaloka ka. Pala desisyon ka. Asik ni Anastasia at tumawa pa siya ng peke. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Mas kilala na kita kaysa kay Kuya. I'm just joking a while ago. Ang ikakasal talaga ay si Celestina. Really? Congratulations to her. Masayang sabi ni Anastasia. Kinain ni Anastasia ang huling sahog sa hawak niyang halo-halo. Nagtaas siya ng tingin at napansin niyang malungkot na mukha ng lalaki. Nakasama ni Anastasia si Sebastian ng mahigit 4 na taon. Alam na niya sa tuwing may malaking problema ito. Kahit hindi nito aminin, ang madalas na pag-alis at pag-uwi ng namamaga ang mata ay dahil yun sa asawa niyang hindi pa rin siya mapatawad-tawad. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos? Pagbubukas ni Anastasia sa problema ni Sebastian. Okay kami, Anastasia. May mga bagay lang na hindi kami magkaintindihan. Sagot nito. Dahil ba sa pagpunta mo rito? Dahil ba sa pagpili mo palagi sa amin ng anak ko? Sa totoo lang, hindi mo kailangan gawin yun. Ang tagal na kitang binabawalan na unahin kami ng anak ko, Sebastian. May asawa ka na at naiintindihan ko kung bakit nagagalit siya. Ako lang ang meron ka, Anastasia. Nangako ako na simula ng tulungan kita na makalaya kay Kuya. Nangako ako na hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Napangiti si Anastasia ng malungkot at umiling-iling pa. Magkapatid nga sila ni Panther dahil hindi nila naiisip ang kalalabasan ng pabigla-biglang desisyon. Ikaw lang din ang meron siya, Seb. Ikaw lang. Sige na, puntahan mo na siya. Ayusin niyo na ang buhay niyo. Babalik na rin ako sa Manila. Babalik na kami ng anak ko. Sabi ni Anastasia bago siya ngumiti ng totoo. Ang pinakawalang ngiti niya ay totoo at wala ng halong pagpapanggap. Nang araw na yon, nagpaalam si Sebastian na may aasikasuhin. Naglakad pa si Anastasia patungong Teresa at nakita ang anak na mahimbing na natutulog sa duyan. Anak, oras na siguro para umuwi tayo, di ba? Okay na siguro ang 4 na taon na space na binigay natin sa papa mo. Kausap niya sa anak. Uuwi na tayo, anak. Uuwi na. 4 na taon nang nakalipas ng piliin ni Panther ang isang desisyon na magpapadusa sa kanya. Suot ang kwintas, binaybay niya ang kahabaan ng daan upang puntahan si Beatrice. Nang makarating siya sa kondo nito, naabutan niya ang kapatid na si Celestina. Hindi ka talaga titigil sa pagpapanggap mo, Beatrice. Sinira mo ang samahan nila ng asawa niya. Patahimikin mo na ang kuya ko. Malakas na sigaw ni Celestina na nakasalampak sa lapag.
Namumula ang kanang pisngi at puno ng galit. Nakatayo sa may pintuan si Panther at hindi niya mapagtanto kung bakit nanatili siya roon. Pinakinggan pa ang usapan ng dalawa. Sa akin lang si Panther, Celestina. Ako ang nauna sa kanya at hindi ko ibibigay kay Anastasia. Para saan pa? At nakaabot ako sa ganito kung magpapatalo lang ako sa babaeng yun. Malakas na sigaw ni Beatrice. Alam na ng buong pamilya ko na hindi ikaw ang first love niya. Alam namin na nagpapanggap ka lang simula pa noon magpasa hanggang ngayon. Tingin mo ba, hindi ka maisusumpa ng kapatid ko kapag nalaman niya ang totoo? Don't you dare. Subukan mo lang na sabihin sa kanyang totoo at gagawin ko ang lahat upang itakwil niya kayong lahat. Dinuro pa nito si Celestina. Paano pag nalaman ni Kuya Panther na ang babaeng sweetheart niya, ang batang nagdakdak ng pako sa kanya, ay ang asawa niya ngayon? Ano kayang gagawin niya sa'yo? May panunuya sa boses ni Celestina. Nanigas sa pagkakatayo sa may pintuan si Panther nang marinig ang sinabi ng kapatid. Para siyang mabubuwal nang maglakad papasok sa loob ng kondo. Anong sinabi mo, Celestina? Si Anastasia ang batang yun? Ngayon mo lang ba nalaman, kuya? I told you many times na hindi ang babaeng to ang totoo, but you ignored us. Kailan pa? Kailan mo pa nalaman? Pangungumpirma ni Panther. Para siyang hihimatayin dahil sa nervyos na nararamdaman. Nang ipakilala mo siya sa amin, hinanap ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Magkaibigan sila ng babaeng to. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi na sila magkaibigan? Dahil nalaman niyang si Anastasia ang babaeng hinahanap mo. Panther, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Ako ang totoo. Ako! Desperadang sigaw ni Beatrice sa lalaki. Ngunit huli na dahil hindi na nito mababago pa ang isip ng lalaki. Wala na siyang sinayang na pagkakataon at pinaharurot niya pauwi ang sasakyan. Sa biyahe pa lang, panay-iyak lang si Panther. Masaya na may halong takot. Ang naguguluhang isipan ay naglaho. Mga agam-agam ay biglang nawala. Tsaka lang pumaski lang nakangiting mukha ng asawa. Halos magkandada pa siya sa pagpasok sa bahay. Anastasia! Anastasia! Sigaw niya pagpasok pa lang ng bahay. Ngunit walang Anastasia ang sumagot sa kanya. Dumiretso siya sa kwarto at napaluhod siya sa panlulumo. Wala na ang mga damit ng asawa sa bahay niya. Iniwan na siya ni Anastasia. Pinilit niyang hinanap si Anastasia ngunit walang nakakaalam. Hanggang sa nakatanggap si Panther ng annulment paper. May pirma na ito ni Anastasia. Kamuntikan na niyang mabugbog ang kapatid dahil ito pala ang tumulong. Ngunit dahil na rin sa katangahang ginawa niya, tinanggap niya ang lahat ng paninisi ng pamilya. Tama sila. Kasalanan niya kung bakit siya iniwan ng babae. Kasalanan niya kung bakit nawala ito sa piling niya. Sa pagkakataong ito, siya naman ang maghihintay kung kailan magiging handa ito upang patawarin siya. Mommy, where are we going? Tanong ng anak ni Anastasia na si Parker. Nakasakay sila ngayon sa sasakyan ni Sebastian. Ngayon ang balik nila sa Manila. May kaunting kaba at takot si Anastasia dahil iniisip niya paano kung galit ang lalaki sa kanya, ang pamilya nito. Uuwi na tayo, anak, kay Papa Lo. Malambing niyang sagot sa anak. Really? Titira na rin ba tayo sa kanya, Mommy? How about Daddy? Makikilala ko na rin ba siya? Nag-alangan pa si Anastasia kung sasagutin niya ang tanong ng anak. Ngunit tumango na rin siya pagguwan. Yay! Papa, did you hear that? I will finally meet Daddy. Masayang hiyaw pa nito kay Sebastian. Remember, kiddo, mas gwapo si Papa kesa sa daddy mo. Really? Pero bakit gwapo ako? Ibig sabihin gwapo si Daddy. Inosenteng sambit pa ng anak niya. Pero mas gwapo si Papa, kiddo. Ayaw pa talagang magpatalo ni Sebastian kaya sinaman ito ng tingin ni Anastasia. Inabot ng mahigit 8 oras ang biyahe nila, kaya pasado 8:00 na sila nakarating sa bahay. Nagtaka pa si Anastasia nang makitang hindi sa village ng ama sila dinala ni Sebastian. Hindi to ang village kung saan ako nakatira, Seb. Anong lugar to? Napansin pa ni Anastasia ang malaking mansyon.
May nakaparada ding 4 na sasakyan sa labas ng mansyon. Ang isa sa sasakyan ay pamilyar kay Anastasia. Bakit nandito ang sasakyan ni Daddy? Takang tanong niya. Ngunit hindi sumagot si Sebastian. Lumabas ito ng sasakyan at umikot sa passenger seat. Kinarga nito ang natutulog na si Parker. Walang nagawa si Anastasia kundi sundan si Sebastian. Pagpasok pa lang nila sa mansyon, nagulat si Anastasia sa nabungaran. "Welcome back, anak!" Naluluhang hiyaw ng daddy niya. "Daddy, anong ginagawa mo rito? Anong meron?" Takang tanong niya, lalo na nang ipaikot ni Anastasia ang mata. Narito ang pamilya ni Panther, kumpleto silang lahat, ngunit wala si Panther. "Welcome back, Iha. Masaya kami at sa wakas ay bumalik ka na." Malugod namang sambit ng ina ni Panther. Si Panther." Iyan agad ang unang lumabas sa bibig ni Anastasia. Ngunit bago pa makasagot ang lahat sa kanya, nahagip na ng kanyang mata ang makisig na lalaki. Luhaan itong nakatayo sa may hagdanan. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kaniyang mag-ina. "Am I hallucinating again? Fuck, I need my psychiatrist again. Nakikita ko na naman si Anastasia. Tapos may anak daw kami." Iyak nitong sambit. Hindi makapaniwalang napatingin si Anastasia sa lahat dahil sa inasal ni Panther. Muli itong naglakad papasok sa silid nito at isa lang ang binubulong. Nababaliw na raw ito. "Anong nangyari? Bakit?" Hindi niya maituloy ang itatanong dahil hindi niya alam ang tamang salita na sasabihin. "Ikaw nang makipag-usap sa kanya, Anastasia. Matagal nang napagbayaran ni Kuyang nagawa niya sa'yo. Sana mapatawad mo na siya. Alam mo ba na 4 na taon na namin siyang sakit ng ulo? Isinusoli na namin siya sa'yo." Sagot ni Celestina. Habang karga ang 1 taong gulang na anak, katabi ang isang lalaking may pares ng asul na mata. "Go ahead. Ayusin niyo na ang 4 na taong pilit niyong tinakasan. Gusto kitang maging masaya, anak. Masakit man sa akin ang ginawa ng gunggong na yon, ama pa rin siya ng anak mo." Sabi ng ama niya. Sumunod si Anastasia sa sinabi ng ama at naglakad na siya papanhik sa silid nito. Pagbukas niya ng pintuan, nagulat pa siya nang makitang nagiinom si Panther. Nakaupo ito sa sahig sa may veranda. Nakatingala pa ito at pinagmamasdan ang maliwanag na buwan. "I'm okay, ma'am. Don't worry about me. Kasalanan ko to. Dahil maling babae ang pinili ko. Mag-iipon lang ako ng lakas ng loob para hanapin siya ulit." Sambit ni Panther na pinagkamalan pang ang ina ang pumasok ng silid niya. Hindi nagsalita si Anastasia at pinanood lamang ang lalaki. "I think I saw her a while ago. Pero nag-halusinate lang ako, hindi ba, ma'am? Wala si Anastasia dito. Hindi pa niya ako binabalikan. I will wait. Maghihintay pa ako kahit gaano katagal." Napasigok sa pag-iyak si Anastasia habang pinakikinggan ang lalaki. Hindi niya akalaing ganito pala kamiserable. Hindi niya inakalang ganito ang paghihirap niya. But sometimes, I'm wondering when. Kailan niya ako babalikan? Kailan? How about, puntahan ko na kaya siya? Hindi ko na kaya, Mom." Hindi na napigilan ni Anastasia ang bigat ng nararamdaman. Tumakbo siya papunta kay Panther at niyakap ito ng mahigpit mula sa likuran. "Mom, I'm okay." Sambit ni Panther at tinapik-tapik pa ang braso ni Anastasia na nakapulupot sa leeg niya. "Magiging maayos din ang lahat." "I hate you. Bakit ganito ka? Bakit mo ako pinahihirapan? I'm sorry kung ngayon lang ako bumalik. I'm sorry dahil sinira ko ang sinabi ko na hihintayin kita." Hagulhol na sambit ni Anastasia kay Panther. "Naririnig ko na naman siya, Ma'am. Am I hallucinating again? It's been months nang mapanaginipan ko siya, but now, I am getting worse, right? Naririnig at nakikita ko na siya. I want to see her."
Hinarap ni Anastasia si Panther sa kanya. Nagulat pa ang lalaki nang makita siya, ngunit kapagwan ay lumuha lamang ito. Totoo ako, Panther! Niyugyug pa niya ang balikat nito. Ngunit bigla na lamang nawala ng malay si Panther dahil sa labis na kalasingan. Naalimpungatan si Panther dahil sa may hinang hagikik, pati ang malamig na bagay na parang gumuguhit sa mukha niya. Wake up, Daddy! Sigaw nito sa kabilang tenga niya. Napilitan si Panther na buksan ang mga mata. Unang bumungad sa kanya ang mukha ng bata pa siya. Napakurap-kurap pa si Panther dahil parang namamalikmata lamang siya. Yay! Gising ka na! Hello! I'm Parker po, Daddy! Maligayang pagpapakilala nito, tsaka nagtatalon sa kama niya. Damn! Stop it, kiddo! Nasaan ang daddy mo? Nasaan si Sebastian? Bakit nun iniiwan dito ang anak niya? Pagalit pa niyang saad at padaskol na bumangon sa pagkakahiga. Are you talking about Papa? He's not here po, nasa bahay siya ng wifey niya. Sagot naman ng bata sa kanya. Namangha si Panther dahil sa katalinuhan ng bata. Sa tansya ni Panther ay nasa 4 na taong gulang pa lang ito. Pero heto at tuwid ng magsalita at nakakaintindi na. Kung ganon, iniwan ka dito ng papa mo? Sinong kasama mo? Si Mommy, Daddy. Ngunit napakunot ang noo ni Panther nang maguluhan sa sinabi ng bubwit sa harapan niya. Pinasandahan pa niya ng tingin ito at bawat parte ng mukha nito ay kamukha niya. Carbon copy nga niya ito. Anong sabi mo? Pinuntahan ng papa mo ang wifey niya? Paano mo kasama ang mami mo rito? Parang tanga niyang tanong sa bata. Napatagilid pa ang ulo ni Parker dahil naguguluhan din siya sa tinatanong ng ama. Hinawakan pa niya ang noo ng ama at ang noo niya. Hey, wala akong lagnat at hindi ako nagdidelirio. Saway ni Panther sa bata. Nasa kusina po si Mommy, nagluluto ng breakfast. Si Papa Sebastian, pinuntahan ng wifey niya. Bakit ka naguguluhan, Daddy? Takang tanong pa nito sa ama. Isa lang ang napagtanto ni Panther. Ang batang nasa harapan niya ay anak ng lalaki sa ibang babae. Nagpuyos ang damdamin niya at basta na lamang kinarga ang bata palabas ng kanyang silid. Wala pa siyang damit pang itaas at ang boxer lamang ang suot. Hagik-hik ng hagik-hik ang bata ngunit nagiinit ang ulo niya. Mom! Dad! Tawagin niyo nga si Sebastian. Ginugulo ako ng... Hindi natapos ni Panther ang sasabihin nang bumungad sa kanya si Anastasia. Nakasuot ito ng apron at may hawak na syanse. Mommy! Gising na si Daddy! Hiyaw pa ng bubwit na karga ni Panther. Anastasia? Hindi makapaniwalang bulong ni Panther. Parker, nagpasaway ka na naman ba sa daddy mo? Pagalit na tanong ni Anastasia. Bumungad kasi sa kanya si Panther na puno ng drawings sa muka. Bahagya pa nga siyang napangiwi dahil mukhang marker ang ginamit nito. Nag-hallucinate naman ba ako? Problemadong sambit ni Panther. Dahil sa iritasyong nararamdaman ni Anastasia ay lumapit siya rito. Inilabas ang isang pako sa bulsa at dinakdak ang kamay ni Panther. Napanganga na lamang si Panther habang dinadamdam ang sakit na ginawa ni Anastasia. Gising ka na ba? Siya, mamaya na lang tayo mag-usap. Baka masunog pa ang niluluto ko. Anito at naglakad na paalis. Naiwan si Panther na nakatingin sa dinaanan ni Anastasia. Nagtataka pa rin siya bakit. Paano? Tinignan pa niya ang kamay niyang duguan dahil sa ginawa ni Anastasia. Tsaka lang niya napagtanto na totoo ang babae. Nagtatakbo na parang tanga si Panther patungo kay Anastasia. Nagsisigaw ito sa sobrang ligaya. Niyakap niya ito sa bewang habang nakaluhod sa lapag. Iyak nang iyak si Panther na parang uhuging bata. Ano ba? Tumayo ka nga. Para kang tanga. Sita ni Anastasia na patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha. No, baka bigla ka na namang mawala. Hindi ko nakakayanin pa. Matagal na akong naghihintay. I'm sorry.
Patawarin mo ako sa nagawa ko noon. Paghingi nito ng tawad. Bitawan mo muna kasi ako para makapag-usap tayo ng maayos. No. Napatampal na lamang sa sariling noo si Anastasia. Hinayaan niyang parang ahas na nakalingkis sa kanya ang lalaki. Hindi na ako aalis. I'm sorry kung natagalan ako sa pagbabalik. Isa pa, nakikita ka ng anak mo oh. I'm sorry. Patawarin mo ko. Bumuntong hininga si Anastasia at paulit-ulit sinuklayan ang buhok ni Panther. Hinintay niya munang kumalma ito at tumigil sa pag-iyak. Tapos na yon. Tsaka hindi naman ako galit sa'yo. I'm sorry din kung nasaktan kita. Promise me, hindi ka na aalis ulit. Hindi mo na ako iiwan. Pagsusumamo ni Panther kay Anastasia. Pangako, hindi na ako aalis. Hindi na kami aalis ng anak mo. Malambing na sagot ni Anastasia. Humiwalay na si Panther sa pagkakayakap kay Anastasia. Tumayo siya at siniil ng halik si Anastasia bago nilapitan ng anak nila. Kiddo. Yes, Daddy. Here po. Inabot ng anak niya ang pako na pinangdakdak kanina ni Anastasia. Mas lalong naluha si Panther dahil naalala niya ang lahat. Muli siyang bumalik kay Anastasia at niyakap ito ng sobrang higpit. I'm sorry. Hindi kita nakilala agad. I'm sorry. Hagulhol niyang muli. Okay lang. Babawi ako sa'yo at sa anak natin. Mamahalin ko kayo ng sobra-sobra. Basta huwag ka nang aalis. Kapag may problema tayo pag-uusapan natin, hindi tayo matutulog ng hindi nagbabati. Parang bata pa nitong sabi. Luhaang natawa na lamang si Anastasia sa kalokohan ng lalaki. Nang araw na yon, nagkaayos sila. Hindi rin mapaghiwalay ang ama at sinama pa talaga si Panther, ang anak, upang ipagawa muli sa emerald at ginto ang pako. Umuwi si Panther na may 2 pendant na pako sa kwintas. Lumipas lamang ang 1 linggo at nagpakasal sila ni Anastasia sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman pala talaga sila naghiwalay dahil hindi iprinoseso ni Sebastian ang annulment. Pagkalipas ng 2 dekada ay masaya pa rin ang pagsasama ni Anastasia at Panther. Biniyayaan sila ng 3 pang anak at ito ay si Pink, Blue at Gray, ang triplets nilang anak, 2 lalaki at 1 babae. Ang anak nilang si Parker ay isang magiting na business tycoon na pareho ng ama nito, habang ang triplets ay mga sikat na modelo. Pagod na pagod si Anastasia dahil sa evening exercise nila ni Panther. Kahit uugod-ugod na ang lalaki, ay palagi pa rin itong pinagsisilbihan ng babae sa gabi. Parker! Anak! Malakas na sigaw sa pangalan ng panganay niyang anak. Weekends ngayon at alam niyang nasa salid nito ang anak. Sinili pa niya ito at nakita niya ang anak na si Parker na nakatitig sa larawan ng batang babae. Anak! Muling tawag niya rito. Mabilis itong napakislot at itinago ang larawan. Nagtaka si Anastasia dahil sa inaasal ng anak. Hindi siya mapalagay dahil napapadalas ang pagtitig nito sa larawan ng babae. Anak, wag mo sanang mamasamain pero sino yung babae na palagi mong tinititigan? Nag-alangan pa si Parker ngunit kalaunay sinagot pa rin ng ina. Virgo, Mom. May stalker when I was in high school. College up until now but one day, hindi na niya ako kinulit. Mahinang paliwanag nito. Tuluyan ang pumasok si Anastasia sa loob ng silid ng anak. Niyakap niya ito at pinaramdam na maayos ang lahat. Ito ang unang beses na nagsalita ang anak. Simula kasi tumuntong ito sa pagbibinata ay naging malihim na siya. Naging independent na at minsan na lamang lumalapit sa kanilang mag-asawa. Parang kailan lang at panay ang buntot nito sa kanila ng asawa. Hindi pa nga ito marunong maghugas ng puwet noon ngunit ngayon ay problemado na sa babae. Anong dahilan kung bakit hindi ka na niya pinapansin? O sosyo pa niya sa anak? I thought, kapag binigyan ko siya ng isang bagay ay iti-treasure niya yun. Parang si Dad, na pinagawa pang ginto at emerald ang
Pinandakdak mo sa kanya na pa ako. I thought mahal niya talaga ako. Binigyan ko siya ng tinidor, pero binato niya sa akin pabalik. Kwento ng anak niya. Napakurap-kurap si Anastasia sa narinig mula sa anak. Hindi niya alam ang sasabihin. Speechless siya at ayaw rin niyang magbigay ng opinyon. Anak, bakit naman ganun ang ginawa mo? Tinidor? Because I thought ganun niya ako kamahal. I gave her that fork because nakakainis siyang makitang kinakamay ang pagkain niya. Asik ng anak niya. Pakiramdam ni Anastasia ay tumanda siya ng 10 taon dahil sa baliw niyang anak. Anak naman, huwag mong itulad sa iba ang ama mong maluwag ang tornilyo sa utak. Namana niya sa daddy niya yon tapos, never mind, huwag mo nang gagawin ulit ang bagay na yon. Sabi ni Anastasia bago naglakad palabas ng silid ng anak. Naabutan pa niya ang asawang prenteng nakaupo sa sofa at nanunood ng Peppa Pig. Lumalamon din ito ng sangkatutak na chicharon, pero mukhang siya ang high blood ngayon. Panther, mag-usap tayo saglit tungkol sa anak mo. Aniya. Tungkol sa babaeng iniwan siya dahil sa baliw siya? I know that already, honey. Bahagya pa siyang napahinto sa paglapit at nagtatakang napatingin muli sa asawa. Parang wala lamang sa kaniyang sinabi at hindi naman ito namumroblema. Paano ko nalaman? Dahil lumapit sa akin ng triplets at pareho ng problema. Patanong pa niyang sagot. Napanganga si Anastasia dahil sa nalaman. Umupo siya sa tabi ng asawa at nagpapadyak sa inis. Kasalanan mo to! Baliw ka kasing gurang ka! Inis niyang sigaw sa asawa. Bakit ako? Kinalakihan ng mga bata ang paraan ng pagmamahal ko. Ang paraan ng pagpapahalaga ko sa mga bagay na hindi mo sinadyang ipanakit sa akin. Paliwanag ng asawa. Pero, tinidor ang binigay ng anak mo sa babae. Nakakahiya. Paano na lang ako magkakaapo nito kung malakas ang tama ng mga anak mo sa utak? Problemadong bulong ni Anastasia sa asawa. Honey, mas malala ang triplets mo. Tumigil sa pagnawa si Anastasia at ibinalik ang tingin sa asawa. Nakangisipa ang asawa nito kaya mas lalo siyang kinabahan. Ano? Nagbigay naman sila ng plato, baso, platito sa mga taong mahal nila? Ayokong malaman. Bahala ka sa mga anak mong malakas ang sayad. Maktol nito. Tumawa ng malakas si Panther dahil sa kakyutan pa rin ng asawa kahit may edad na ito. Sa edad nilang 50 ay masasabi nilang mas bata silang tignan ngayon. Walang kakupas-kupas ang ganda ng asawa nitong si Anastasia. Bagkos, mas lalo lamang itong gumanda sa paningin niya. Pumasok ka na ba sa silid ng triplets? Tanong niya. Umiling si Anastasia bilang pagsagot. Ang triplets mo kasi ay... Surprise! Happy birthday, Mommy! Sabay-sabay na sigaw ng mga anak ni Anastasia. May mga dala pa itong cake at mga lobo. Hindi nakapagsalita si Anastasia dahil sa pagkabigla. Ano to? Surprise! Kasi birthday mo. Happy birthday, honey. I love you. Mamaya ang regalo mo sa akin. Malanding bulong ni Panther kay Anastasia na kinapula naman ng asawa. Umakto pang nasusuka ang mga anak nila dahil sa sobrang sweet ng mga magulang nila. Lumapit sila sa ina upang mahipa nito ang cake. Anong wish mo, Mommy? I-wish mo na sana magkaroon na ng asawa si Kuya Parker kasi gusto ko na ng pamangkin. Bibong sabi ng isa sa triplets na si Pink. Sa edad nitong 18 ay para pa rin itong bata. Spoiled dahil nag-iisang babae sa pamilya. Don't meddle with my life, Shorty. Ayokong bigyan ng sakit sa ulo si Mami. Bira naman ang anak ni Anastasia na si Parker. Nagsimula ng magbangayan ang dalawa. Nagsimula na ring sumakit ang sintido ni Anastasia. Stop! Ang wish ko ay sana'y tumuwid na ang mga baluktot niyong pag-iisip. Hiyaw ni Anastasia upang magtigil sa pag-aaway ang dalawa. Sobra ka naman, Mommy. Para namang sinabi mo na baliw kami. Nagtatampong tura naman ang anak niyang si Blue. Hindi ba? May mga salti kayo sa utak. Sige nga, ano tong sinasabi ng daddy niyo na pinagagawa niyo?
Nanahimik ang triplets at sabay-sabay iwas ng tingin sa kanilang ina. Nakalimutan ko nga pala na may practice kami sa basketball ngayon. Dumaan lang talaga ako dahil birthday ni Mami. Palusot ni Gray. Blue, natatandaan mo bang sinabi ng professor natin? May thesis pala tayo. Palusot naman ang anak nilang babae na si Pink. Aba, oo. Tara, gawin na natin. Mom, happy birthday again. Ang gift mo sa amin ay isasend na lang namin sa bank account mo. Babush. Sabi naman ni Blue at sumibat na paalis. Teka, hindi pa ako tapos. Sagutin niyo ako anong kalokohan ang ginawa niyo. Malakas na sigaw ni Anastasia sa mga anak. Ngunit nagsibata na ang mga ito. Nagpatay mali siya at bingi-bingihan. Naiwan si Panther at Anastasia sa living room. Tawa lang ng tawa si Panther habang pinapanood ang mga mag-iina niya. Naiwan ring nakaupo si Parker at nakikinood na rin ng Peppa Pig. Sinimula na rin itong papakin ang cake na dala ng triplets nila. Naramdaman ni Anastasia ang mahigpit na yakap ng asawa. Hinalikan din siya nito sa noo at ibinulong ang katagang, hayaan mo ng mga anak natin. Happy birthday again, honey. Ikaw ang pinakamagandang ibinigay ng Diyos sa akin. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.